Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay December 30, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 2, verse 36 to 40. Noong panahong iyon, naroon sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa ng mga magulang ni Jesus ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batang si Jesus ay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Rizal Day po sa inyong lahat. Sa gospel po natin ngayon, ipinapakilala sa atin si Propeta Ana, isang matandang balo na hindi umaalis sa templo. Araw at gabi, siya ay nananalangin, nag-aayuno at naghihintay. Very simple lang yung profile niya. Kung kahapon si Simeon, yung pinakilala sa ating karakter na nasa templo, etong si Ana, walang binanggit na himala sa kanya. Walang dramatic na tagpo. Pero nang dumating si Jesus, siya ang unang nakakita kay Jesus. Siya yung isa sa unang nakadiscover ano ba ang meaning ng pagdating ni Jesus. Kaya ano ang message ng gospel natin ngayon? Alam mo, pinapakita ng gospel natin ngayon na ang Diyos ay hindi lang nagpapakita sa mga bata, sa mga malakas, o sa mga sikat. Marahil may mga listener din tayo na parang at old age na, matanda na. Alam, parang ang gospel na to ay nagsasalita sa iyo. Siya'y nagpapahayag din, no? Ang Diyos ay nagpapahayag din sa mga taong matapat, matiisin, at yung mga naghihintay. Kagaya ng marami sa atin, marami tayong hinihintay. At ang paghihintay na may panalangin ay hindi sayang na oras, kundi hinahanda yung puso natin sa tamang panahon. Si Ana, sa maraming pagkakataon ay kagaya rin natin. Marahil, ikaw yung listener na piling mo matagal ka nang nag-iisa. Piling mo marami nang lumipas. Marami nang nawala. Marami nang hindi na ibalik. Eto na, tumanda ka na. You miss all the opportunity. Pero, imbes na maging bitter, si Ana, pinili niyang manatili sa presensya ng Diyos. Hindi siya nagtanong, Lord, hanggang kailan? Hindi siya umalis dahil walang nangyayari, kundi nanatili siya kahit parang paulit-ulit lang ang araw. At baka ito rin yung message sa atin ngayon. Maaring ikaw yung matagal na nagdarasal pero wala pang sagot. Maaring ikaw yung tapat pero parang hindi ka napapansin. Ikaw yung faithful pero pakiramdam mo, Lord, napaka-faithful ko naman sa iyo pero bakit parang too late na sa buhay? Or ikaw din ba yung nakakaramdam na, Lord, December 30 na? Walang nangyari sa akin sa 2025. Yung bang feeling mo, you are too late to be blessed this year. Ang pangungusap ng gospel sa atin ngayon, kagaya ni Ana, who is 84 years old,
Hindi pa huli. Hinahanda ka lang. Ang Diyos ay dumarating at ang kanyang biyaya sa tamang oras. At kapag dumating siya, makikilala siya ng pusong marunong maghintay. Kaya ano yung calling or challenge ng gospel natin for today? Inaanyahan tayo na huwag tayong mainip. Huwag nating maliitin yung tahimik na pananampalataya. Tulad ni Ana, maaring tahimik ang buhay mo ngayon. Pero when God's blessing pour out, ikaw ang unang makakaintindi ng mga bagay-bagay. Let us pray. Panginoon, salamat sa halimbawa ni Propeta Ana. Turuan mo akong maghintay ng may pananampalataya. Kasi gusto ko po ngayon, instant, now na. Tulungan mo akong manalangin kahit parang walang nangyayari. Sa pagod po namin, palakasin mo kami. Sa aming katahimikan, samahan mo kami. At kapag dumating ka sa aming buhay, buksan mo yung aming mga mata at puso para makilala ka. Amen. Paano nangusap sa iyo ang audio gospel natin ngayon? Or baka may kakilala kang tahimik na naghihintay, nananalangin at hindi sumusuko. Huwag mo ipagkait yung pag-asa. I-share natin yung audio gospel na ito sa kanila. Sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, o baka meron kang name in mind. Share mo lang, click the share. Hindi mo alam na baka sa simpleng pag-share mo, ang magsasabi sa kanila na, ito yung magre-remind sa kanila na may saysay yung paghihintay mo. Kaya muli, mga kapatid, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.